And I'm very excited na makita siya yung episode. Dahil syempre na yung makikita mo na nag-enjoy ka talaga. First, nag-check-in na kami sa hotel, sa Moritas Hotel. Ay, pag-abot sa Morita Resort, sure, ma'am. And napakagandang matulog yun na experience natin. Dahil ang view niya, di ba, yung dagat. Beachfront talaga. Very relaxing. Yung hotel, nasa Panglao mismo. Pinakadulo yata, if I'm not mistaken, sa dulo ng Panglao kasi beach na talaga yung makikita mo, puro dagat na yung surrounding. Nakwento ni yung owner, si Miss Ria. Ria, even the president, nagkakandak doon ng kanyang press sauna, free sauna. Twice a year yata. Twice a year din. Doon siya nag-rehearse ng sauna niya. Yung sauna niya last time, doon niya ginawa talaga. Yun nga na, di ba, yung presidente natin nandun, tapos tayo din pala nandun, so big time. Big time. Pag pupunta ka doon na mapipil mo na talagang napaka-social mo dahil unang-una yung syempre yung mga rooms namin gaganda, tsaka very comfortable, tas yung service talagang todo bigay. Tsaka yung mga tao doon very warm yung pag-welcome sa inyo. Pag-hospitable nila. Aalagaan ka talaga pagdating doon. Mamahalin ka nila habang nandun ka. Looking forward ako na makita talaga yung chocolate hills. Pero yung nakita na namin siya, it was not chocolate talaga. Ano siya parang green yung kulay, di ba? Oh, hindi kasi, kaya siya sinabing chocolate hills kasi, di ba, mga maliliit na bundok. Tapos yung style kasi niya, dahil dami nila, tapos bubis-pieces sila, kaya tinawag na chocolate parang hills. mga bukol-bukol. Pinuntahan namin yung San Dugo, Blood Compact. Saan talaga yung, ginanon talaga yung tupo. Tapos ininom, diba? If I'm not mistaken, ininom yun. At saka alam ko, di ba, yung dugo ginamit nilang tinta? Pang sulat kasi there's something. Katulad, at saka ni? Manuel ba? No, Miguel Lopez Legazpi. Ito ba si Miguel? Binisita namin yung Baclayon Church, which is one of the oldest church here in the Philippines talaga. Second oldest yan. Talagang nung 1500 pa yun, di ba? Oo, way back. Ganun siya katanda, di ba? Nung 2009 na ngayon, di ba? Hindi ko alam na bawal pala yung you have to dress properly talaga. Bawal ang sleeveless, bawal ang shorts, bawal ang skirt. You have to prepare. Naka-gown ka na yan. Sinusunod nila yung kasi normally ngayon, di ba? Pwede tayo magsimba na naka-sleeveless and then we just wear jeans, okay na yun. Pero ngayon pala, dun sa church na yun, sa Baclayon Church, bawal pa rin kung ngayon. Ganun talaga respect kasi holy ground, parang sa sacred place na papasukan mo parang Maria Clara before. Nakakatuwa kasi hindi nila pinalitan kung alin man yung design na yung pader, yung mga bricks, yung style, yun na yun. And ma-appreciate mo talaga na pag nandun ka, parang kung nandun lang mismo dun sa mga panahon pa ng mga Castilla o panahon pa Way back pa talaga. unang mga ninuno natin. Pati yung amoy, maamoy mo pa rin. Kung
pumunta kami dun sa kung saan may mga tarsier, no? Ini-imagine ko na pag pinunta namin yun, papasok kami mismo sa may gubat, gano'n. Pala nandun na talaga siya sa isang tabi ng daan. May mga puno doon, nakasabit doon yung mga tarsier. Ganun lang kalit. Diba? Mga ganun lang kalit siya. Oh. Sabi na ko ng mata. Parang hindi ka natulog ng ilang days. Kaya naging ganun yung mala. Kasi sobrang, ang laki talaga. Yung mga tarsier pala doon, ano na yun, binibreed na sila. Kasi yung mga talagang mga ibang tarsier daw na nasa wild, hindi mo na, ano daw yun, hindi mo na makikita kasi papalating ka pa lang daw, narinig ka na nila na amoy ka na, so aalis na daw sila. Noong una, natatakot ako doon sa tarsier kasi nga, pag dinikit mo yung mukha mo, baka karbutin ka or agatin or ano mang gano'n. Hindi pala, kapag dinikit mo, ang bait-bait nila. Hindi ka aanuhin. Like how close you get with Di ba them. isip natin, baka may amoy or ano, ang bango-bango. Kasi di mo pwede nang hawakan dahil na-stress daw. And napansin namin doon sa tarsier, no, doon sa puno ng mga tarsier, meron silang parang bote, no? Tapos bakit yun yung mga insekto dito sa loob? Akala ko yun din kasama ng pinapa-view. Ginagalaw mo, ginagalaw yung panahon ng pagkain nila. Yung pagkain ng mga tarsier. First night, nagpunta tayo dun sa yung bar. Ano kasing bar yung Philippines? Ang dami kasi. Marami kasing bar, inikot namin. Yung... Nag-enjoy talaga kami dahil dun sa mga bar na yun. Dahil, syempre, particularly ako na hindi ako masyadong nag-nightlife. Pero doon, na-appreciate ko yung nightlife. Tapos yung mga tao, very nice talaga sila, especially yung mga foreigner, talagang friendly din, di ba? Pag-cheers ka sa amin. Tapos sumayaw kami doon ni Nico kasi talagang nag-ano lang kami, siyempre may music, so indak-indak lang doon, sayaw. Although hindi kami masyado marunong talaga sumayaw, saka mahilig sumayaw sa disco. First time ko lang talaga, pero I really appreciate talaga. Tapos naalala ko pa ito si Ronnie, meron kasi parang bell doon. Tapos bigla niyang ginanon. I rang the bell and pumalakpak lahat. Ano ba yung isip? Ayun pala ibig sabihin, kapag ring mo yung bell, lilibre mo sila. Lilibre mo lahat ng mga nandun. Sabi ko, talagang mga foreigner, yeah. Oh, yeah, I can drink you your drink, water. Oh, yeah, right. Sabi ng mga Amerikano. Gusto naman namin itry yung mga ibang mga bar doon sa sa Kasi yung Bohol. haba yung long Haba, stretch. yung parang Boracay kasi di ba usually pag sinabi natin beach, yung mga resort lang, tapos may mga kubo-kubo, yun hindi talagang merong cafe, merong pizza store, di ba? Talagang talaga, parang may mga Kanya-kanyang style. establishments talaga sa gilid mo ng dagat. Dahil gusto ba, ang view niya, yung dagat mismo, marinig mo yung tunog ng dagat, yung alon niya. So, kung trip mo lang mag-relax, there's a certain place for you. Kung trip mo lang mag-coffee, may place din to have coffee. Kung gusto mo naman talagang gumimik, there's Oops Bar naman. So, ano siya talaga, iba-ibang bar siya. Mura lang siya. 170 pesos, meron ka ng boneless bangus, tapos meron kanin, meron ka pang soup, may drinks na. Ganun sila doon. Actually, nag-research talaga ako ano yung delicacy talaga sa Bohol. Pero apparently, wala ako nakita. Pero siguro, I was not really searching that hard, kaya wala ako Research siya kasi excited siyang kumain. Yun talaga ang ginawa ko, in fairness. Pagkain. Pero wala akong nakita, diba? Pero I'm sure meron yan, pero hindi lang namin talaga nakita kung ano talaga yung specialty ng Bohol. Pero we're glad na pagdating namin sa Morita Resort, may prepare silang food. Kaya medyo nanaba kami dahil sa kanila, sa mga pagkain sinaserve nila siya, sarap-sarap ng Lalo na pagkain. yung turon nila, yun lang Turon na doon lang highlight. makikita. Yes. Turon na may... Secret ingredient daw nilagay ito, so kaya masarap siya.